Ang Ginoo manaakan ninyo. Manasa kanimo. Kinagagigan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni Mateo. Kaya ikaw. Unya si Jesus miingon, o Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagapasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinagmanon. O Amahan, datuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Ang among Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawa sa anak ug kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gigapuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, Kristo. Mayong gabi kaninyong tanan. Karon ang ika-napulog-upat nga Domingo diya sa katuigan. O ganindot ang atong Ebanghelyo karon tungod kay una kini nagpadayag sa nato nga ang Dios nagpaila sa iyang kaugalingon dili niadtong mga tao nga mga eksperto sa Biblia o dili kadtong mga tao nga maalamon o makinagmanon. Ang Diyos nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa mga gagmay nga mga tao, ngadto sa mga walay hibalo, ngadto sa mga ordinaryo nga mga tao. Mas nakaila sila o mas nakasinabi sila sa Diyos. So, dili na automatic nga kung memorize nimo ang mga bersikulo sa Biblia, imo nang nasinati ang Diyos. Dili na ibuti pasagot nga kung para simba ka, imo nang nasinati ang Diyos. O dili gani, no? Kung membro ka sa lagang mga organisasyon sa atong simbahan, aktibo ka sa simbahan, ako nang nasinati ang Diyos. Nagingon ang atong Ginoo, anaa sa mga walay kahibalo, anaa sa mga gamay lang ang ilang nasabtan sa kinabuhi. Sila kadto ang mas nakasinati sa Ginoo. Nga naman, tungod kay ang pagkasinati sa atong Ginoo, anaa man nagagamot sa atong pagsali kaniya. If we know God most, then we would trust Him most in our life. Kunya kay kung edukado ka, college graduate ka, naka-study ka Bible, dagay mong iagihan ng mga seminar may tungod sa imong pagtuo, then you think nga you become an expert sa imong pagtuo. Itaghan ka na may nahibawan, may tungod sa atong Ginoo. Sigon pa ni Pope katong nawala nato nga Santo Papa ni Pope Benedict nga ang Kristyanismo dili na siya pagmaster sa mga doktrina sa simbahan. Dili ni siya pagka-expert sa mga doktrina sa atong simbahan o sa Biblia. Ang Kristyanismo nga pagtuo mao ang pag-establisa, pagtukod o ginabuhi diha kan Kristo. No? Diha kan Kristo. Walay lain, dili sa imong katigayunan,
dili sa imong abilidad, dili sa imong influensya, kung dili kang Kristo mismo. Sanglit, nag-iwan ang atong Ginoo karon nga, dali ka mo kanako. Okay? So siya nag-abi-abi kanato, umari ka mo kanako. Kinsa iyang abi-abi, kamong tanan. Okay? So asa ba yun nga kamulang katoliko? Asa mo ingon nga kamulang para simba? Kundi ang iyang imbitar ang tanan. Dali ka mo, umari ka mo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo. Okay? Sa hindi sa atong kinabuhi maka-experience ta og kakapoy. No? Labi na itong intawon, tuan, nagtrabaho, sa bukid, nagtaro sa umang, katong nag-drive, bigan sa buntag, no? Katong bukat ng mga itrabaho, nagkinahanglan yun sila o pagpahuway. No? Nagkinahanglan sila o break, no? Nagkinahanglan sila o day off. Pero kini nga pagpahuway, di man lang siya kay sa atong lawas nga kakapoy. Di man lang ni kay matug ka, aron mo pahuway. Di man lang ni kay ang pagpahuway nga maghuhayahay, maghigda-higda sa lantay. Umuabsent ka sa imong klase, aron mo pahuway ka, ikapoy ka ng eskwela. Daghang klase ang kakapoy sa atong kinabuhi. Usa niya na kanang kakapoy sa lawas. Okay? Pero gawas sa kakapoy sa lawas, pwede sa kapuyo ng atong huna-huna. Diba? Sabi mo ng ibang mo yun nga, hagi, kakapoy sa paghuna-huna, nako'y bayranan, tuwa si tatay sa ospital, tuwa ang akong anak, no? Nag-adik-adik, nadakpan sa mga pulis. Ako'y unsaon ko naman lamang ni. Ha? Kapoy paghuna-huna, no? Labi na kung makonsumisyon ka sa imong bana, no? Kanunay kang magduda, di na bumulik, hay na sa kahato, naon sa bakahato, idakit bakahato, o laing bazi. Okay? Kapoy o huna-huna. Kung sa epekto sa kapoy huna-huna, di lang kay may stress, di na ka makatog, di ka mahimutan. Okay? Kung dagang huna-huna, di ka mahimutan. And what happens kung di ka mahimutan? Kung sobra ng imong paghuna-huna, di ka na mahimutan, di ka na makatog, muna giwan nga, mabuang ka gyud ti kadugay. Nga, adjaw na lamang naghuna-huna, pasagdi ka na. Kaya kung iyon ang paghuna-huna, mabuang ka. Ayan. So, adjaw mo palagi huna-huna. No? No? Muna giwan sa itong Ginoo karon dali mo na ako. No? Ayaw mo pagpalagi huna-huna, umari ka mo kanako. What else? No? Ang pinakakapoy yung tingali, pinakabugat nga palas-anon sa atong kinabuhi, kanang kapuyon na ang imong kasing-kasing. Ayaw ko nang magmahal. Wow! Kapoy na. Ako na lang ba pirmi? Diba? Ako na lang pirmi? So, wala bagilain nga mo trabaho ani? Ako na lamang. No? Kapila ka man mangayong pasaylo. Kadaghan kadangayong pasaylo. Pero kadaghan sa di mong i-break ang imong saan. Ingog ka, ako lang ang imong mahalon. Nanong lima naman nakabadzi ang nabuntis. Gikapoy na ko. Magbuwag na ba? Ayun. Ayun. Gikapoy na ang akong kasing-kasing. Ayaw ko nang magmahal. Ayun. Bir pagan. Kung lang kasing-kasing ang adunay palas-anon. Nasa tayo gituwag mga spiritual burdens sa atong kinabuhi. Nasa mga spiritual burdens kanang sala. Kanang sala bukat. Labi na og di ka makapasaylo. Aka na, no? Kanang sala nga mga mortal, nagpatay kang bata sa tiyan na
Kada ko anak nga sala, bugat kay na. Munang bugat sa konsensya. Okay? Bugat sa konsensya. Sa kita yun ang Ginoo, di sa itong pagpanaw, normal lang nga maka-experience ta ini. Kay tao raman ta. Pero asa makakaroon ay panong kung makatagamtam ka o ginunanin nga mga problema sa kinabuhi. Di ba kino? Oh, makinom. Kaya mamay atong kanang pinaka-diversion sa atong mga problema, mag-inom. Ang ubad, kung yung mag-inom, mag-inaon lang. Ang magpadako. Oh, kay frustrated. Magpadako na lang. Ang ubad, unsa pa man. Oh, ang ubad, maglingaw-lingaw na lang tinali. But again, ingon pa, dili mo na siya makapawa sa problema. But not even Jesus promised us solutions sa atong problema. Kung sa mo ingon nga, umari ka mo kanako, kay pautangon pa mo. Siguro kay pautang si Jesus, musimba kitang mga tao kanunay. Ngari ka mo kanako, kay doon ako'y paldo, kaninyo. Ngari ka mo kanako, no? Ngari ka mo kanako, kay sulbaro nako ang inyong problema. Ngari ka mo kanako, kay pamatyo nako ng inyong mga kontra. Wa na ingon ang Ginoo. Unsa man lang iyang promise? Rest. Ngari ka mo kanako, ug makapahulay ka mo. Sinaa sa atong Ginoo. Pahulay raman din na. Samok-samok, di ba? Mo na nga gamay manimba, gamay mo doon sa Ginoo, gamay magapong ano man. Kaya nga itong ipangita, ano na yung paldo, ano na yung kwarta. Ano ipangita, kaon, o kaon pala na, sige, lumba. Bisa ko yung imbitasyon, apel sa imbitasyon, tuwa ka dito. Pero kung saan naging sa Ginoo, dali ka mo, umari ka mo kanako. Pasarin nga, umari ka mo kay may paseminar ko. Ang iya is an invitation to be with Him. Ngari ka mo kanako, duol ka mo kanako. Hindi mo kung saan may Ginoo, sunod-sunod lang ni, yes! Umari ka mo kanako, kay kung uban ninyo ako, mapalawong ang inyong pag-ilang kanako. You will know me deeper. And as you know me deeper, you will trust me more. You will have faith in me. You will have faith in me. O di ka malangit, taglain mong kasaligan. See? So, ang iyang invitation sa ato niya is, aron mapalawong ang atong pagsalig kaniya. Duol kang Kristo. Ayaw lang dool ngadtos ka ng mangungutang magpautang nimo. Ayaw. Ang problema lang lagi nato, muduol ta kang Kristo, last minute naman yun. Buti pa sagot, wadyo ka mo salig niya. Kaya naman, last recourse naman nato ang Ginoo. Nga naman, kay kanunay man tang nagtaylayo kaniya. Muduol naman niya kung doon natay pangayon. Mabito na akong ingon nga, ang Ginoo, ang pagtanaw nato, murag taga DSWD. Muato lang ka kung doon na kay panginahanglan. Ngayong tambal, ngayong kanakuan, ayuda, ngayong pamilite, ngayo na lang, ngayo. Iyo sa Ginoo, usa ka mangayo, pabilin usa kanako. No? Pabilin usa kanako. Discover my world. See my life. Kung gusto ni Kristo nato. Ayaw kahadlok nga mailahan ko nimo. Kailan ako nimo pero kulang pa ang imong pag-ilang kanako. And what happens kung makailan ta ni Kristo? Nag-iwan ang atong Ginoo, you will have peace. Huh? Maangkunin mo ang kalinaw. Ang Ginoo siya mag-promise. Nawa na tayo problema, pero bisan, doon na pa tayo mga kasakitan, doon na problema, makatuog ka lang yapon o magabili. Nga naman, kaya nakahibaw ka,
nga ang Dios si Kristo kauban nato sa ato mga panlimbasok sa kinabuhi. We are not alone. Kung di sabta pasagdan sa Ginoo. See? Isay mo ko, di ba, kung may problema ta, feeling nato naginusara na lang ta. Solo ko ang bit. No? Solo ko ang problema sa kalibutan. Ako na lang ang nagpasan o nagpisaron ko nita. No. Jesus journeys with us. Kung mo na iyang gihatag na pasalig ka nato, I will be with you. Third, diha kang Kristo, dili lang kay mapalawog nato ang atong pagtuo, dili lamang ikaduha kay dili lamang kay diha kang Kristo makatagamtang kita og kalinaw, kundi diha kang Kristo ingon siya, you will learn more from me. Okay? Daghan kay makatunan kanako. Daghan kay makatunan. O kining atong makatunan kang Kristo, mo ni ang mahimo nato nga instruments aron atubangon nato ang bisan og unsang klasihan nga mga kalisdanan panlimbasok sa kinabuhi. All the challenges in life. Nga naman, kay si Kristo hanipisab, nag-agisab ining atong yagian. Nag-agi si Kristo kalisdanan, pumriyan niyang ginikanan, di parehas ato, di parehas sa uban, nga maayong kahimtang. Nag-agi siya kalisod, gamay pa lang siya, namatay na si San Jose. So kinsay mupuli ang taon diya sa lugar ni San Jose, kaya siya man ang lalaki, siya na ang nitindog para sa pamilya, para pagtabang sa iyang nanay si Mama Mary. Kung kita nag-agi og mga marites, biktima kang marites, itamay ka, si Kristo nag-agi sa og pagtamay sa iyang kinabuhi. Si Kristo nag-agi sa og pagsalikway sa iyang kinabuhi. Si Kristo nag-agi sa unsa kasakit ang taga-traidoran ka sa imong minahal. We have so many things to learn from Jesus. Kaya, katulang mga siyano o pag-utok, muray maka-intindi kang Jesus. Kaya katong mga bright, no, inuman nga ato ko sa eskwelahan, kaya ito ay nananak kong makadunan, magbasa kong dagang libro, kay mas ba, haniti ko sa kinabuhi, dagay akong makadunan, kaysa karangin yung Jesus lang. The ordinary believer, wailaing dampanan si Jesus. Kung siya nga anaa, may maayong relasyon kang Kristo, law ang iyang pagsalig kang Kristo, daghan ang makita niya nga maayong mga butang diha sa mga pagtulunan nga gihatag kanato. Muna ila natong Ginoo, learn from me, for I am meek and humble of heart. So mga kaigsuunan, no? Siguro karon mamalandong ta. Kinsay kasagaran nimong dampanan panahon sa mga problema, personal, pamilya, financial, uban pa man. Where do you usually go? Kinsa ang imong dali-dali nga duolon? Kinsa ang dali-dali nga duolon? Ikaduha is, kinsa ka ang karon ang palasanon nga imong daladala? Kinsa pa ang imong mga bugad nga imong ipamasal sa imong kinabuhi karon? Are you willing to offer them to Jesus? No? Okay lang ba di mo nga ipaambit di mo kang Kristo ang imong mga kasakitan? Kung sa kalawong ang imong pagila kang Kristo, kung sa kalawong ang atong pagsalig kaniya, are you willing to allow Him to journey with you in your life?
umari kamo kanako ug makapahulay kamo. Amen.